Hindi ka halimaw sa paningin ko. Kahit ano pang markandala ng katawan mo. Wala rin akong pakialam kung may sumpang kasunod yan o kung madami man ako dahil pinagtanggol kita. Pakawalan mo ako! Hayaan mo nilang akong ubusin ang lahi nila. Kailangan ko ipagaganti ang sarili ko! Akala niyo ba matatapos yung ritual na yan nang hindi ako darating? Akit si Lyra at walang kahit sino makakaagaw sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako dahil napili ang kwento ko para ibahagi sa inyo. Ilang taon na ang nakalipas. May tinulungan akong babae. Hindi ko alam na kakaiba pala siya kesa sa atin. At ang sinapit niya talagang nakakagalit. Para maintindihan ninyo ang lahat, ako si Arlo at ito ang aking kwento. Bago namin simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel. Hala, babae to. Ano nangyari sa'yo? Hoy miss, gising. Huwag kang matulog dito sa gitna ng gubat. Delikado. Naririnig mo ba ako? Aray! Pakiusap! Wag! Miss, may sugat ka. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan. Akala ko, bumalik na naman yung mabangis na hayop. Hindi na ako makatakbo eh. Mabangis na hayop? Sige, dahan-dahan lang. Wala na yun dito. May sugat ka pala. Kailangan niya linisin. Kaya mo bang tumayo? Hindi ko alam. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko eh. Ang lamig tapos sobrang sakit ng binti ko. Sige, ganito na lang. Bubuhatin na lang kita. Hindi ka naman siguro mabigat, di ba? Hindi kita pwedeng iwan dito. Ba't mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala. Baka mapahamak ka pa dahil sa akin. Tinutulungan kita kasi kailangan mo ng tulong. Halika na, kumapit ka na sa braso ko. Salamat. Kung hindi ka dumating, baka kinain ako ng iba pang hayop. Akala ko talaga kanina katapusin ko na. Ibig sabihin, mabuti ang Diyos sa'yo. Malapit lang dito ang bahay ko. Doon ka muna pansamantala. Sige, basta huwag mo lang akong iwan sa dilim. Natatakot pa rin talaga ako eh. Habang buhat ko si Lyra palabas ng gubat, ramdam ko ang bigat ng loob niya at ang panginginig ng kamay na nakakapit sa braso ko. Alam kong tama ang pagtulong ko sa kanya, pero may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa bahay, agad ko siyang pinaupo. Oh, dahan-dahan lang ha. Andito na tayo sa bahay. Dito ko muna sa bangko. Kukuha lang ako ng tubig at bimpo. Ang tahimik naman dito. Pero pakiramdam ko ligtas ako. Hindi ako sanay na may nag-aalala para sa akin. Kaya medyo naninibago ako. Ganyan talaga dito sa amin. Tahimik lang. Sasanay ka rin. Gusto mo ba ng mainit na sabaw o tubig muna? Huwag ka mahiya magsabi ha. Wala pa kasi si Lola. Baka bukas pa yung makauwi. Baka may ginamot lang sa bayan. Tubig muna siguro. Nahihilo pa rin ako eh. Para umiikot pa ang paligid. Sige, eto ang tubig. Oh, dahan-dahan lang sa pag-inom ha. Kapag may masakit pa sa'yo, sabihin mo agad. Salamat, Arlo. Hindi mo alam kung gano'ng kalaking bagay ito para sa akin. Akala ko, mag-isa na lang ako sa mundo eh. Na wala nang tutulong sa akin sa gitna ng kagubatan. Huwag mong isipin na mag-isa ka. Gamutin ko muna yung sugat mo ha. Sabihin mo lang agad kung may masakit. Aray, masakit. Pero kakayanin ko. Mas masakit pa rin ang alaala kaysa sa sugat eh. Tama ka. Mas masakit talaga ang alaala. Pero kaya ng sugat, kailangan din yung dahan-dahang maghilom. Sana nga. Kasi tuwing ipinipikit ko yung mga mata ko,
bumabalik lahat eh. Lahat ng sakit. Habang nililinis ko ang sugat ni Lyra, napapikit siya sa bawat dampi ng tela. Pero mas ramdam ko ang sakit na hindi ko kayang gamutin. May mga sugat pa lang, hindi dugo ang lumalabas, kundi takot at masasakit na alaala. Nag-aalala ko para sa kanya dahil alam kong hindi ganun kadaling burahin ang mga yon. Medyo ayos na yung sugat mo. Magpahinga ka muna ha. Nandito lang ako kapag may kailangan ka. Arlo, pwede ba kitang tanungin? Bakit dito kayo nakatira sa liblib na lugar? Ang layo ninyo sa bayan? Gusto namin ni Lola dito sa tahimik na lugar. Malayo sa may ingay na kapitbahay. Mas malinaw kasi mag-isip kapag walang masyadong ingay sa paligid. Ay, sana ganun din kadaling takasan nangyari sa akin. Ako kasi, kahit saan ako mapunta, parang sinusundan ako ng kamalasan eh. Walang malas sa mundo. Gusto mo bang magkwento? Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Minsan kasi gumagana ang dinadala natin kapag nailalabas natin. Inatake ako ng mabangis na hayop habang pauwi ako. Akala ko nung una, ligaw na aso lang. Pero, kakaiba siya. Alam mo yung, parang sana pinatay na lang niya ako. Naku, huwag mo sabihin yan, ano ka ba? Mabuti nga't nakaligtas ka. Magpasalamat ka sa Diyos na buhay ka pa. Siguro nga, tama ka. Dapat ako magpasalamat kasi buhay pa ako. Pero ang mas masakit, iniwan ako roon na parang wala akong halaga. Parang basahan pagkatapos ako saktan. Alam mo, sobra ako naaawa sa nangyari sa'yo. Magpakatatag ka lang. Minsan talaga, mas mabangis pa ang tao kaysa sa hayop. Ay, nako. Buhay nga naman. Sana lang talaga maging sulit ang pagligtas mo sa akin. Nang marinig ko ang kwento niya, may kumurot sa dibdib ko. Hindi dahil sa hayop na umatake, kundi sa paraan ng pag-iwan sa kanya. May mga sandaling masakit tanggapin na kaya kang talikuran ng mundo. Ayokong muli niya yung maramdaman habang nasa bahay ko siya. Sa mukha niya at mga pasa sa katawan, may kakaiba akong napansin. Parang hindi basta hayop lang ang umatake sa kanya. Pero pansamantala, hinayaan ko muna yon. Makinig ka sa akin, Lyra. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Kung wala kang halaga, hindi na sana kita tinulungan. Madali mo sabihin yan. Kasi wala ka sa kalagayan ko. Mahirap nang maniwala kapag paulit-ulit kang iniiwan at tinatalikuran. Siguro nga mahirap, pero hindi naman imposible. Alam mo, huwag na muna natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, may taong nagpapahalaga sa'yo. Ikaw ba yun? Hindi ko rin alam, pero siguro. Mula nung tinulungan kita, nagkaroon ka na ng halaga sa akin. At isa pa, hindi kita paaalisin hanggat hindi ka pa maayos. Oo nga pala, ako si Arlo. Arlo, hindi ba ako pabigat sa'yo? Aalagaan mo pa ako ngayon eh. Kung pabigat ka, di sana iniwan na lang kita sa gitna ng kagubatan. Hindi ka pabigat. Sige na, humiga ka na at magpahinga. Salamat. Pinaramdam mo sa akin na may halaga ako. Lahat ng tao, hayop o bagay man, may halaga sa mundo. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Sige na, magpahinga ka na. Sige, magpapahinga na ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kakampi ko ang mundo. Sa ngiti ni Lyra, napagtanto kong sapat na ang presensya para magkaroon ulit ng pag-asa. Hindi ko man alam kung hanggang kailan siya mananatili rito. Alam kong hindi aksidente ang pagkikita namin. May dahilan kung bakit ko siya nakita sa gitna ng gubat at handa akong harapin kung ano man yun. Kinaumagahan, maaga akong nagising at naghanda ng pagkain. Umaga na pala, Lyra. Ang bilis ng oras ah.
Ang sarap na namang matulog kaso hindi sanay yung katawan ko na tanghali nang bumangon. Sanay talaga ako maaga magising. Pasensya ka na. Kung hindi dahil sa akin, baka maayos kang nakatulog. Ako rin naman, hindi rin ako halos nakatulog kagabi. Sa sobrang tahimik dito. Napapraning ako. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin eh. Tahimik talaga rito pero ligtas ka dito. Huwag ka mag-alala. Kung natatakot ka, pwede mo naman akong gisingin. O eto, pinaganda na kita ng makakain. Damihan mo yung kain para mas mabilis kang gumaling at manumbalik yung lakas mo. Salamat ulit. Paborito ko pa naman tong inihanda mo. Ayos lang yun. Ang mahalaga, naghihilom na ang sugat mo. Sige lang, kumain ka ng kumain ha. Oo naman. Sa itsura pa lang ng manok, alam kong masarap na eh. Masarap talaga yan. Katutubong manok kasi. Marami akong alagang manok dito kaya sige, humigop ka pa ng sabaw. Sana lahat ng tao may kasing bait ng puso mo. Lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. Palagi naman ako pinagpapala ng Diyos. At ikaw rin. Pinagpala ka. Gumawa ang Panginoon ng paraan para makita kita at matulungan. Tama ka dyan, Arlo. Sige, uubusin ko muna to bago lumamig ang sabaw. Habang nag-uusap kami, pakiramdam ko biglang nagkakulay ang mundo ko. Hindi nakakabingi ang katahimikan ng bahay at hindi na rin ako nag-iisa. Iba pa rin talaga kapag may kasama ka. Nakakagaan ng pakiramdam. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan siya mananatili rito. Pero masaya ako dahil nabuksan ko ang pinto ko para sa dalaga. Nang magtanghali, dumating na si Lola Maya sa bahay. Alo! Nandito na ako! Ano pang ginagawa mo tang tagal mong sumagot? May tinatago ka ba, ha? Lola, mano po. Mabuti naman na nakauwi na kayo. Si Lyra po pala. Inaalagaan ko siya. Nakita ko kasi siyang sugatan kaya dinala ko na po rito at inalagaan. Lyra, si Lola Maya nga pala. Siya na lang ang kasama ko sa buhay. Magandang umaga po, Lola. Pasensya na po kung nakakaabala po ako sa inyo. Hindi ka abala, iha. Mabuti at agad kang natulungan ng apo ko. Halika nga rito. Tingnan ko kung may iba ka pang sugat. Lola, dahan-dahan lang ha. Alam niyo namang sariwa pa yung mga sugat ni Lyra. Alam ko ginagawa ko, iho. Ipaghahanda kita ng maligamgam na tubig. Kailangan mo maligo para kahit paano gumaan ang pakiramdam mo. Halika na. Akin ang mga kamay mo. Mainit po ang kamay niyo, Lola. Hanggaan po sa pakiramdam. Sanay lang ako sa panggagamot, iha. Huwag ka mag-alala. Magagalingin ka namin. Lola, may kakaiba ba kayo napansin sa kanya? Parang iba ho yung tingin niyo sa kanya eh. Mamaya na, Arlo. May mga bagay na mas mabuting tayong dalawa lang ang mag-usap. Nang hawakan ni Lola ang kamay ni Lyra, biglang pumintig ang puso ko. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang titig ni Lola sa dalaga. Halata ko kapag may napapansin siyang hindi ordinaryo, kaya pinili kong manahimik. Alam kong sasabihin din niya sa akin ang nalalaman niya. Pagkaligo ni Lyra, pinahiram siya ni Lola ng damit. Ginawa ng halamang gamot at pinainom. Nang makabawi siya, saka ako kinausap ni Lola. Arlo, sa labas muna tayo. May sasabihin lang ako sa'yo. May problema ba, Lola? Kanina pa iba yung tingin niyo kay Lyra. May napapansin ba kayong kakaiba sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Wala na siyang sugat. Pero may isang markang hindi pangkaraniwan. Marka po? Baka pasalang yun. Matindi rin naman kasi yung nangyari sa kanya. Nabugbog siya at duguan pa nun, Lola. Hindi pasa ang nakita ko sa katawan niya. Iba talaga.
At may kailangan akong gawin para makasiguro kung ano talaga yon. Lola, ano bang gusto niyo sabihin? Tao naman siya, di ba? Hindi pa ako sigurado sa bagay na yan, pero iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit ano pa siya, Lola, tanggap ko siya. Hindi siya masama, ramdam ko yun. Kaya sana, huwag niyo muna siyang paalisin. Lalo na sa kalagayan niya ngayon. Alam ko, iho. Kaya nga sa'yo ko muna sinasabi ito. Ayokong maririnig niya at baka kung anong isipin niya. Salamat po, Lola. Alam kong tamang ginawa kong pagtulong sa kanya. Ayoko rin po kasi siyang biguin. Doon ko naisip na baka may iba pang nangyari sa dalaga. Pero sa ngayon, ang gusto ko muna ay alagaan siya hanggang tuluyan siyang gumaling. Hindi ko muna kailangan ang paliwanag niya. Sapat nang alam kong nasa mabuti siyang kalagayan. At kung meron mang kakaiba sa kanya, handa ko siyang tanggapin ng buo. Makalipas ang ilang araw, dumating sa bahay namin si Aling Nova, isang malayong kapitbahay. Magandang hapon, Arlo. Ay, hindi ka na namin gaanong nakikita sa bayan Abala ka ba? Magandang hapon din po. Oo, medyo abala nga ho ako. May inaalagaan kasi ako dito sa bahay. Siya ba ang babaeng dinala mo rito? Yung nakita mo sa gubat? Ay, sandali lang. Parang pamilyar ang mukha niya. Ang bilis naman yata nakarating sa inyo ng balita, Aling Nova. Wala talaga natatago sa inyo. Kahit liblib na nga yung bahay namin. Pasensya na po. Pero hindi ko po alam kung saan niyo po ako maaaring nakita eh. Ay, ikaw naman, iho. Alam mo namang nag-aalala lang kami sa inyo. Hindi ko rin matiyak kung saan kita nakita. Pero ang mukhang ganyan, mahirap limutin. May kailangan ho ba kayo, Aling Nova? Heto lang naman, Arlo. Sumilip lang ako. Natutuwa lang ako kasi bihira kayo magkaroon ng bisita. Parang may gusto pa po kayong sabihin. Pero pinipigilan niyo lang. May gusto ho ba talaga kayong sabihin? Ang talas naman ng isip mo, iha. Basta, ito lang ang masasabi ko. Mag-ingat ka palagi. Hindi lahat na nagpapakita ng kabaitan, mabuti talaga ang kalooban. Salamat po sa paalala para sa kanya. Pero wala kaming masamang balak sa kanya. Aalagaan ho namin siya ni Lola. Kung wala na ho kayong iba pang sasabihin, pwede na ho kayong umalis. Pag-alis ni Aling Nova, parang mas bumigat ang hangin sa paligid. Hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi sa kakaiba niyang titig. Na para bang may alam siya sa mga nangyari. Tiningnan ko si Lyra at nakita kong natatakot siya. Kaya hinawakan ko ang kamay niya. Gusto kong maramdaman niyang poprotektahan namin siya habang nasa poder namin. Mas lalo ko pang hinigpitan ang hawak ko sa kamay niya nang mapansin kong matamlay siya. Ayos ka lang ba, Lyra? Kanina ka patahimik. May bumabagabag ba sa'yo? Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang sa akin. Ayos lang ako, Arlo. Magaling naman ang mga sugat ko. Wala rin naman akong ibang nararamdaman. Kaya lang, bumabalik-balik pa rin yung alaala kong nangyari sa akin eh. Sana, dumating yung araw na makalimutan ko rin ang lahat ng yun. Huwag mong pilitin ang sarili mo, iha. May mga sugat na hindi agad naghihilom. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti rin gagaan ang loob mo. At makakalimutan mo rin yan. Nandito lang kami, Lyra. Huwag mong madaliin. Hindi ka naman namin pipilitin sa kahit ano. Salamat. Dahil sa inyo, parang bigla ako nagkaroon ng pamilya. Ngayon ko lang ulit naramdaman to. Simula nung itaboy ako sa sarili kong mga kamag-anak. Hayaan mo sila, iha. Hindi lahat ng tao marunong umintindi. Ang iba, mapanghusga. Akala mo ay kung sino na perpekto. Lola, may gusto ho ba kayong sabihin? Huwag mo na ngayon, Arlo. Sa ngayon, ang mahalaga ay maging handa ka muna.
Ano ho bang pinag-uusapan ninyo? Wala. May ipapagawa lang si Lola sa akin. Pero kung gusto mong mamasyal, sabi mo lang ha, sasamahan kita. May kakaibang bigat sa tono ni Lola. Alam kong seryoso siya. Ramdam kong may alam siya tungkol sa pagkatao ni Lyra. Tiningnan ko ang dalaga. Hindi na tulad noon na laging malungkot ang mga mata. Ngayon, kumikislap na ang mga ito tuwing nakikipagkwentuhan siya sa amin. Pero alam kong may itinatago pa rin siya. Isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Isang beses, kinausap ako ni Lola. Arlo, oras na para malaman mong totoo. Lola, bakit ang seryoso mo naman? Natatakot tuloy ako. Ano po ba yung sasabihin niyo? Arlo, kung magagalit ka dahil may inililihim ako, maiintindihan ko. Hindi ako magagalit, Lyra. Sabihin niyo lang sa akin, may tinatago ba kayo? Ako na ang magsasabi sa'yo, iho. Isang yanggaw na aswang si Lyra. Pero huwag kang mag-alala. Hindi siya masamang aswang. Nagkataon lang na nayanggaw siya ng isang aswang noon. Aswang? Siya? Oo, Arlo. At hindi lang yon. Nung gabing nakita mo ko, hindi talaga hayop ang umatake sa akin. Ano ibig mong sabihin? Bakit puro sugat ka nun? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Sabi mo sa akin. Ginahasa ako, Arlo. Isang aswang ang gumawa nun sa akin. Wala akong kalaban-laban. Sobrang lakas niya. Diyos ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Sinong gumawa niyan sa'yo, Lyra? Sabi mo sa akin. Natatakot akong sabihin sa inyo eh. Ayokong madamay kayo sa sinapit ko. Si Mang Hugo ang bumaboy sa akin, Arlo. Mula nung tinulungan kita, kasama mo na ako sa laban na to, Lyra. Kaya pala madalas kitang makitang tulala. May mga gabi pang habang natutulog ka, umiiyak ka. Minsan, napapasigaw ka pa. Akala ko, dahil lang sa takot ka sa umatake sa iyong hayop, pero hindi pala yun ang dahilan. Kundi dahil isang halimaw ang sumira sa'yo. Patawarin mo ako. Patawad. Iho, huminahon ka. Lalo mo lang tinatakot si Lyra. Paano ko hihinaon kung nilapastangan si Lyra ng isang halimaw? Sa lahat ng bagay, ito ang pinakaayaw ko. Yung pinagsasamantala ng mga babae. Ay, at ang markang yan, sumpayan ng lahing tigmabawen na aswang. Wala akong pakialam, Lola. Magbabayad sila. Dahil sigurado ako, hindi lang si Lara ang babaeng na biktima nila. Tiningnan ko si Lyra. Umiiyak siya. At naalala ko ang gabing tinulungan ko siya. Napakuyom ako sa galit at sa awa para kay Lyra. Wala akong pakialam kung aswang man siya. Hahanapin ko siya at lalabanan. Hindi ko hahayaan ang hayop na yon na makapambiktima pa ng iba. Minarkahan na siya ng halimaw na yon, iho. Anong ibig sabihin ng minarkahan, Lola? Kapag napili ka nila, tatatakan ka nila na parang pag-aari ka na nila. Wala ka nang takas sa kanila. Isang markang parang tanikala. At kahit saan ka magpunta, hahabulin ka ng sumpa ng lahi nila. Ginagamit ka lang niya. Mga walang hiya sila. Pinipili nila at sinasaktan ng mga mahihina. Hindi niya lang ako ginamit. Sinira niya ako. Paulit-ulit niya akong sinaktan. Tapos itinapon na lang na parang basahan. Lola, hahanapin ko ang hayop na yun. Iho, huminahon ka muna. Arlo, natatakot akong madamay kayo. Pinagbantaan niya ako. Sinabi niya kapag nagsalita ako, papatay niya ang kahit sinong tumulong sa akin. Kaya hindi mo sinabi sa akin ng totoo.
Kasi natatakot kang madami kami? Oo, Arlo. Ayokong madamay kayo dahil tinakasan ko siya. Kaya bukas na bukas din, aalis na ako rito sa inyo. Hindi ka pwede umalis, Lyra. Mas lalo ka lang mapapahamak. Dito ka lang. Akong bahala sa'yo. Hinawakan ko ang kamay niya para bigyan siya ng lakas ng loob na lumaban kasama ko. Kita ko sa mga mata niya ang takot. May mga kwentong hindi na kailangang ikwento ng buo para maintindihan ang sakit na dinadala ng isang tao. Marahan ko siyang niyakap. Gusto kong maramdaman niyang ligtas siya rito kasama namin. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo, Lyra. Kaya huwag mong babaan ang tingin mo sa sarili mo. Ito na yata ang kapalaran ko eh. Puro kamalasan na lang dumarating sa akin. Kaya nga itinaboy ako ng pamilya ko eh. Dahil para sa kanila, isa akong walas na halimaw. Kapag sinabi mo pa ulit na malas ka, hahalikan kita. Arlo, huwag mong gawin yan. Sinungaling ang lalaking yon, Iha. Makinig ka sa amin. Hindi namin hahayaang may manakit pa sa'yo. Hindi kanya pag-aari. May sarili kang buhay at may sarili kang pasya. Pero, paano kung matatakasan ang kapalaran ko? Eh may marka na ako. Kahit may sumpa ka pa, haharapin ko pa rin ang halimaw na yun. Arlo, delikadong binabalak mo. Wala ho akong pakialam, Lola. Mas delikado kung hanggang ngayon, boy pa rin ang hayop na yun. Mas marami pa siyang inosenteng sisirain ng buhay. Handa kang kalabanin siya para sa akin? Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng sinaktan niya at sa mga masasaktan niya pa. Sa lahi ng tigmabawin, likas ang kasamaan ng mga aswang. Kaya ang paghihiganti ay hindi basta-basta. Isasagawa ang ritual para maibalik ang dignidad niya at kailangan niya ng kakampi. Handa akong ipagtanggol siya. Kung sumpa ang markang iniwan ng aswang na yon, gagawin kong armas ang kaalaman ko para matalo siya. Dahil may mga laban na kailangang ipanalo kahit halimaw pa ang kalaban. Tumingin ka sa akin, Lyra. Hindi ka halimaw sa paningin ko. Kahit ano pang markandala ng katawan mo, wala rin akong pakialam kung may sumpang kasunod yan o kung madami man ako dahil pinagtanggol kita. Madali lang niyang sabihin para sa'yo, Arlo. Ikaw kasi, hindi mo kailangan magtago dahil walang hahabol sa'yo. Ako, kahit saan siguro ako magtago, matutunton pa rin nila ako eh. Ang takot ay parang anino lang yan, Iha. Mas lumalaki kapag tinatakbuhan mo. Pero kapag hinarap mo, tsaka mo makikitang hindi naman pala ganun kalaki. At isa pa, hindi ako papayag na basta ka na lang nila kunin. Ako muna ang harapin nila. Kung kailangan ko magsanay para lumakas, gagawin ko. Hindi to biro, Arlo. Buhay ang nakataya rito. Hindi lang pangalan o dangal. Tama ka, Iha. Pero naniniwala ako sa kakayahan ng apo ko. At ako rin, gagawa ako ng mga panangga laban sa kanila. Hindi ako likas na matapang. Wala rin akong kapangyarihan. At hindi rin naman ako aswang. Pero mas pipiliin kong lumaban kaysa hayaang mas marami pang inosente masaktan. Lalo ka na. Bakit ang dali para sa'yo na ipaglaban ako? Dahil nakikita kong hirap ka na. At alam kong gusto mong makalaya. Sino ba naman ako para ipagkait yung tulong sa isang biktimang kagaya mo? Tama na muna yan. May nararamdaman akong paparating na unos. At kailangan natin maghanda. Nang mga sandaling yun, ramdam ko ang bigat sa paligid. Hindi na kailangan ng mahahabang salita para maintindihan ang takot ni Lyra. Ang kailangan niya ay tulong. At yun ang ibibigay ko sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ko siya hahayaang makuha ng mga aswang na yun. Ipapakita ko sa kanya kung paano lumaban ang isang taong handang magtanggol hanggang dulo. Lola, may magagawa ho ba tayo? Kahit ritual man yan o dasal, kailangan ko hong malaman para makapaghanda ako. Ang ritual, hindi ganun kasimple gaya ng iniisip mo.
Kailangan niyan ng tiwala sa sarili at sa taong kasama mo. Kung tiwala ho ang pag-uusapan, kulang na kulang ho ako roon. Sarili ko nga ho. Hindi ko mapagkatiwalaan eh. E di simulan natin sa pagbalik ng tiwala mo sa sarili mo. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo at maging totoo sa nararamdaman mo. Nandito kami. Sasamahan ka namin, buuin ulit ang sarili mo. May marka ka, Lyra, pero hindi yan ang buong pagkatao mo. Walang saysay ang martang yan kung lalaban ka. Kahit pasabihin nilang inaangkin ka ng halimaw na yon, ay pwede pa rin nating baliktarin ang kapalaran mo. Sana nga po, ganun lang kadaling gawin. Basta maniwala ka lang at magtiwala ka sa amin. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Darating ang oras na susubukin ang paniniwala ninyong dalawa. At kapag dumating ang araw na yon, wag na wag ninyong bibitiwan ang isa't isa. Arlo, salamat dahil nasa panig kita. Bigyan mo lang ako ng lakas ng loob at magkasama tayong lalaban. Ibibigay ko ang buo kong lakas para maging matatag ka at ipaglalaban natin ang katarungan na ginawa nila sa'yo. Marahan kong hinawakan ang kamay ni Lyra. Tuturuan ko siyang maging malakas. Hindi ko man alam kung paano isasagawa ang ritual. Alam kong hindi ito madali, pero kakayanin ko. Simula bukas, magsasanay na kami ni Lyra. Ngunit may isang balitang paparating. At yun ang posibleng magdadala ng kapahamakan sa dalaga. Nakita niyo ba mga kabaryo? May isa na namang pinatay kagabi. Halos lahat ng pinapatay ay mga lalaki. Sinisip-sip ang dugo at kinukuha mga laman loob. At alam niyo ba, yung babaeng kinukupkop ni Arlo sa bahay niya, aswang! Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Aling Nova. Wala kang matibay na patunay na si Lyra ang may kagagawan yan. Kung wala kang maayos na sasabihin, mabuti pa tumimik ka na lang. Patunay! Hindi pa ba sapat ang bangkay na nakahandusay sa harapan mo? O gusto mo pang maghintay tayo ng isa pang biktima? Hindi po ako may gawa niyan. Alam kong walang maniniwala sa akin. Pero hindi talaga akong pumapatay. Sige pa, dagdagan mo pang iyak at pag-arte mo para mas marami kang malinlang. Ganyan naman kayo mga halimaw. Marunong kayong magpaawa. Kung halimaw siya, matagal na sana niya kayong nilapa. Naniniwala ako kay Lyra dahil lagi ko siya kasama. Pinaiikot ka lang ng babaeng yan. Tandaan mo to. Maniniwala ka rin sa akin kapag ikaw na mismo ang nabiktima. Pagdating ng araw na yon, sana hindi ka magsisi. Kung kailangan ko umalis para tumigil ang gulo. Hindi, Lyra. Hindi ka aalis. Dahil alam kong wala kang kasalanan. Kung pwede ko lang sanang patahimikin si Aling Nova sa mga kasinungalingang ipinapakalat niya, ginawa ko na. Kita ko ang takot sa mukha ni Lyra at ang takot ng mga tao na unti-unting nagiging galit. Sigurado akong may mali sa mga nangyayari. Masyadong maayos ang galaw. Halatang planado. May nasa likod ng mga pagpatay. Pero alam kong hindi si Lyra ang may gawa nun. Bakit ganyan mo siya ipagtanggol, ha? Pinagpalit ba niya ang katawan niya para protektahan mo siya? O baka naman kasabwat ka rin? May natitira pa akong konsensya sa puso ko, Aling Nova. At mas malinaw pa yun sa sikat ng araw. Hindi gaya ng sayo na unti-unti nang nabubulok ang budhi. Arlo, pakiramdam ko, hindi lang isang may kagagawan nito. Aba, may pakiramdam ka na ngayon? Ang galing mo naman, Lyra. Sige pa, paikutin mo pa ang ulo ni Arlo. Talagang nagagamit ang ganda at alindog ng isang halimaw na gaya mo. Tama na sabi! Wag na wag mo siyang tatawaging halimaw dahil hindi siya halimaw. Kung may kasuklam-suklam mang nilalang dito, ikaw yun. Anong pinagsasasabi mo, ha? Huwag mo akong binabastos. Mas matanda ako sa'yo. Wala akong pakialam kung mas matanda ka pa sa akin. Ang respeto, ibinibigay lang sa mga taong karapat-dapat.
Arlo, tama na yan. Tayo na. Hindi ako maniniwala sa isang katulad mo na halimaw. Halira! Ikaw ang salot sa baryo na to. Ang mga katulad mo ang totoong salot. Sana, ikaw na lang ang naging halimaw. Hindi ko mapigilan ang galit ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang insultuhin ang taong walang kasalanan. Alam kong simula pa lang ito ng mas malaking laban na haharapin namin. Pinili kong maging kalasag ni Lyra. Kahit ako ang tamaan, wag lang siya. Dahil kapag may liwanag na pilit pinapatay, may kailangang tumayo at lumaban para ipagtanggol ito. Lyra, kailangan na nating umalis dito. Mapapahamak ka kapag nanatili pa tayo rito. Mas mabuti nga siguro, Arlo. Natatakot din ako sa pwedeng gawin sa akin ng mga tao rito eh. Sang-ayon ako sa plano mo, Apo. Ako naman, hahanap ng lunas para maburang marka ng tigbangbawen sa katawan ni Lyra. Mag-ingat ho kayo, Lola. Kayong dalawang mas kailangang mag-ingat. Sige na, bilisan na natin ang pagkilos para hindi tayo maabutan ng mga tao rito. Dahil sa mga nangyari, inilayo ko muna si Lyra at nagtago kami sa liblib na kagubatan. Samantala, umalis si Lola Maya para hanapin ang lunas sa marka ng dalaga. Unti-unti, naging payapa ang buhay namin doon at sinimulan ko ring turuan si Lyra kung paano lumaban. Inayos ko ang pagkakahawak niya sa patalim. Ganito ang tamang paghawak, Lyra. Kailangan buo ang loob mo habang hawak mo to. Isipin mong karugtong ng braso mo ang kutsilyong to. At ito ang magiging panangga mo. Huwag sa patalim ang tingin mo. Sa galaw ng kalaban ka tumingin para mabasa mo kung ano yung susunod niyang ikikilos. Ang bigat sa pakaramdam na kailangan kong manakit para lang mabuhay. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung magiging katulad din pa ako ng mga halimaw na kinamumuhayan ko, Arlo. Arlo, paano kung habang natututo akong lumaban, unti-unti ring mawala ang pagkatao ko? Hindi mangyayari yun. Kasi mabuti ang puso mo. Ang pagtatanggol sa sarili, hindi yan pagkawala ng pagkatao. Pinapahalagahan mo lang at pinoprotekta ng buhay na ibinigay sa'yo. Hindi ka magiging halimaw dahil lang marunong kang pumatay para mabuhay. Ang tunay na halimaw, ang pumapatay ng walang dahilan. Dami mong alam ah. Para kang guro na naligaw lang dito sa gubat. Pero seryoso, salamat. Kasi hindi mo ako hinayaang sumuko. Pakiramdam ko, hanggat nandyan ka, patuloy akong lalaban para sa sarili ko. Hindi kita bibitawan, Lyra. Pero kailangan mo rin matutong tumayo sa sarili mong mga paa kapag wala ko sa tabi mo. Isipin mo na lang na bawat galaw na ituturo ko, puhunan yan para sa kaligtasan mo. Gusto ko tang makitang malaya. Hindi yung palagi ka nagtatago habang hinahabol ng masasamang aswang. Sige, subukan mong tamaan ang gitna ng punong kahoy na yun. Oh, nakita mo yun? Tumama na sa gitna. Ibig sabihin ba nun? Pasado na ako sa tinuro mo para sa araw na to, ha? Baka naman, pwede tayong magpahinga muna at kumain ng huli mong isda kanina. Sige na nga, pasado ka na sa pagsasanay ngayon. Pero huwag ka masyadong magkampante dahil marami pa akong ituturo sa'yo. Kailangan maging kasing lakas ng isip mo ang katawan mo, Lyra. Tara na, baka lumamig pa yung pagkain natin. Arlo, minsan naisip ko, kung hindi ako naging biktima ni Mang Hugo, magkikita pa rin ba tayong dalawa? O baka naman talagang itinadhana tayong magkakilala para may masandalan ako. Ano sa tingin mo? Siguro nga. At nagpapasalamat pa nga ako na ako yung nakakita sa'yo. Kita mo naman, unti-unti ka na nagbabago. Mas malakas ka na ngayon. At saka, ituloy mo lang yan, Lyra. Ang bolero mo talaga, Arlo. Tara na nga, bago ka pa mas lalong ng asar dyan. Sa katahimikan ng gubat, doon ko natuklasan na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa talas ng armas, kundi sa tibay ng loob ng taong pinoprotektahan mo.
Habang nakikita kong nagiging matatag na si Lyra, unti-unting gumaan ang puso ko. Pagkatapos naming kumain, nagpatuloy kami sa pagsasanay hanggang gabi. Pauwi na kami nang may marinig kaming kakaibang kaluskos. Sinenyasan ko si Lyra na tumahimik. Saka ko itinuro ang talahiban. Nakita mo ba yun, Lyra? May kakaibang gumagalaw sa may kaliwa. Sumunod ka lang sa likod ko. Huwag kang gagawa ng ingay ha. May kakaiba akong nararamdaman. Ang baka ng paligid. Ang may bulok na laman at malansang tugo. Kinakabahan ako, Arlo. Malakas ang kutob kong may aswang dito. Manatili kang alisto, Lyra. Huwag kang lalayo sa akin kahit anong mangyari. Kung may aswang nga rito, sigurado akong may masama silang ginagawa. Ay, Diyos ko. Tama ba itong nakikita ko? Isang aswang na kinakain ng kapwa niya aswang. Parang hindi kaya ng sikmura ko ang ginagawa ng halimong na yan. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan kung wala naman kayong masamang balak sa akin. Ang kinakain ko, mga halimaw na sumira sa buhay ko. Mga walang pusong tumungin sa dangal ko bilang babae. Sino ka? At bakit mo pinapatay ang kapwa mo? Hindi ka ba natatakot na balikan ka ng mga kasamahan nila at patayin ka rin? Ako si Tessa. At ang mga aswang ito ay lahing tigmabawin. Binaboy nila ako. Kaya ngayon, isa-isa ko silang papatayin. Hindi ako masamang nilalang. Biktima lang din ako ng kahayupan nila. Hindi ako titigil. Lalaban ako sa paraang alam ko. Naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman mo, Tessa. Dahil pareho tayong ninakawan ng dangal ng mga halimaw na yan. Pero kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Sa ganito kalupit? Para lang makamit ang gustisya para sa atin? Hindi naging patas ang mundo sa akin. Kaya bakit ako magiging patas sa kanila? Tapos na ako sa pag-iyak. Ngayon, ako naman ang sisingil. Uubusin ko ang lahi nila. Kung hustisya ang hanap mo, hindi kita hahadlangan. Pero tandaan mo, ang galit parang apoy. Kapag hindi mo na kontrol, pati ikaw mismo pwede nitong tupukin. Salamat sa paalala mo. Aalis na ako. At isa pa, kung kailangan ninyo ng tulong, huwag kayong magatubiling sabihin sa akin. Handa ako tumulong. Masakit panoorin ang isang nilalang na nilamo ng puot dahil sa lupit ng pinagdaanan niya. Si Tessa ay salamin ng mapag-aping lipunan kung saan ang biktima napipilitang maging halimaw para lang makaganti. Sa mga mata ni Lyra, nakita ko ang takot at awa. Paalala na kapag katarungan na ang usapan, parang numinipis ang hangganan ng tao at aswang. Ang bigat sa pakiramdam na hindi lang pala ikaw ang naging biktima ng mga aswang na yun. Kaya tama ka, Lyra. Hindi lang tayo ang lumalaban sa mga halimaw na yan. Marami pang tulad niya na nagtatago sa dilim. Naghihintay lang ng tamang oras para makaganti rin. Natatakot ako para sa kanya, Arlo. Kasi kahit nakapaghiganti siya, parang wala pa rin kapayapaan sa puso niya eh. Ang hirap isipin na kailangan mo pang kainin ang kaaway mo para lang maramdaman mong buhay ka pa. Iba-iba tayo ng paraan ng pagharap sa hustisya, Lyra. Ang mahalaga, wala siyang idinadamay na inosente. Pasya ni Tessa ang landas na yun. At iba-iba talaga tayo ng pinipiling daan. Huwag mong hayaang lamunin ng takot ang liwanag na unti-unti mong binubuo sa puso mo. Sa tingin mo ba, kapag nakabalik na si Lola Maya, magiging normal pa ulit ang lahat para sa akin? O habang buhay na lang ako magiging ganito? Nagtatago sa dilim at naghihintay kung kailan nila ako kukunin. Walang permanente sa mundo, Lyra. Kahit ang pinakamadilim na gabi, may katapusan din. Magtiwala tayo sa lunas na hinahanap ni Lola Maya. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga tayo nagsasanay, di ba? Para maprotektahan natin ang mga sarili natin. Salamat.
Dahil naging kalasag kita, Arlo. Kahit alam kong ikaw ang mas napapagod sa ating dalawa. Minsan, pakiramdam ko, pabigat lang ako sa iyo eh. Pero lagi mong pinaparamdam na mali ako. Hindi ka pabigat. Ikaw pa nga ang dahilan kung bakit gusto ko maging mas mabuting tao. Kahit ang gulo ng lahat ng nangyayari. Sige na nga, titigilan ko na ang pagdadrama. Baka isipin mo kung ano-ano namang iniisip ko rito eh. Pero, Arlo, kapag natapos na ang lahat ng to, gusto kong turuan mo ako kung paano mangisda nang hindi nababasa ang damit ko, ha? Ilang pala eh. Sige, tuturuan kita. Gagawin kitang bihasang mangingisda. Pero sa ngayon, bumalik na muna tayo sa kubo. Kahit nasa gitna tayo ng gubat, basta ikaw ang kasama ko, parang paraiso pa rin. Ang mahalaga buhay tayo at may pag-asang naghihintay sa atin araw-araw. Sa bawat sandaling magkasama kami ni Lyra, mas lalo pang tumibay ang ugnayang hindi kayang putulin ng kahit anong sumpa o kamatayan. Siya ang naging pahinga ko tuwing pagod ako. Maya-maya pa, nakauwi na rin kami sa bahay. Naupo ako at tahimik na napatitig sa apoy. Alam mo, Lyra, ang buhay natin ngayon, para itong apoy na kailangan alagaan para hindi mamatay. Pero kailangan din mag-ingat para hindi tayo mapaso. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Pero ang pagpili kung sino ang mamahalin natin ay nasa ating mga kamay. Ikaw ang pinipili ng puso ko, Lyra. Natatakot lang ako na baka isang araw magising ka na lang at ma-realize mo na masyadong delikado na mahalin ng tulad ko. Ayokong mangyari yan, Arlo. Ang panganib ay parte na ng buhay natin mga nilalang ng Diyos. At handa akong tanggapin ka ng buong buo. Kahit mahirap ang buhay, basta't ikaw ang kasama ko. Ayos lang. At walang halimaw o taong makapagpabago sa desisyon ko. Bakit mo ba ako masyadong pinapahalagan, Arlo? Marami namang ibang babae dyan eh. Walang dalang problema at mas madaling mahalin. Anong nakita mo sa isang halimaw na kagaya ko na hindi mo nakita sa iba? Simple lang. Nakita ko ang totoong ikaw sa likod ng takot at pagtatago mo. Ang kagandahan mo ay hindi lang sa pisikal na anyo. Matapang ka at mabuti ang iyong puso. Para sa akin, hindi ka halimaw. Nagpapakatotoo ka lang. Ano ba yan? Pinapayak mo naman ako eh. Pero salamat ah. Kasi dahil sa'yo, naramdaman ko na may halaga ako bilang tao. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako nakita eh. Tahan na. Papangit ka kapag umiyak ka. Nandito tayo para makapaghiganti ka. Isipin mo lang na lahat ng hirap na pinagdaanan mo, magkakaroon ng magandang katapusan. Sige na nga. Maniniwala na ako sa'yo. Basta wag mo akong iiwan ha. Kahit anong mangyari magkasama tayong lalaban. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Medyo malamig ng hangin. Magpahinga na tayo. Okay, sige. Magpahinga na tayo. Bukas panibagong araw na naman para sa ating dalawa. Habang unti-unting lumalamlam ang apoy, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa piling ni Lyra. Ano man ang dumating, handa akong maging matibay na sandigan para sa kanya. Nagpatuloy ako sa pagsasanay. Hingal na hingal, habang iwinawas-siwas ang binasbasang patalim na iniwan sa akin ni Lola Maya. Hawak ko ang binasbasang sandata ni Lola Maya. Ramdam ko ang kakaibang kuryenteng dumadaloy sa bawat himaymay ng katawan ko. Bawat wasiwas ay tila paghahanda sa sakunang paparating. Napangiti sa akin si Lyra, pero sa likod ng ngiti niya, ramdam ko ang pangambang hindi niya masabi. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako nang makita si Aling Nova. Nakabalabal at maamo na ang mukha. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba galit kayo kay Lyra? Patawarin mo ko, iho. Nadala lang ako ng takot. Lyra, iha, kailangan na nating kumilos habang wala pang mga tauhan ni Hugo.
May alam akong paraan para mailayo ka rito at tuluyan kang makawala sa sumpang pinagsak niya sa'yo. Sandali lang, Aling Nova. Saan niyo naman siya dadalhin sa ganitong oras? Delikado na sa labas. At isa pa, hindi ako basta-basta maniniwala sa mga sinasabi niyo. Pagtiwala ka sa akin, Arlo. Narinig kong usapan ni Hugo at ang mga kasamahan niya. Alam ko dahil nabanggit ang pangalan mo. May alam akong daang hindi nila kabisado kaya pakiusap. Hayaan mo tulungan ko kayo. Lyra, huwag kang basta magpapasya agad. Baka bitag lang to at lalo ko lang mapahamak. Mas ligtas tayo rito, lalo na't kasama mo ko. Arlo, sawa na akong tumakbo at magtago na parang hayop sa gubat. Gusto ko nang matapos lahat ng to. At baka ito na rin ang hinihintay natin pagkakataon para bumalik ako sa dati. Tama si Lyra, Arlo. Hindi siya pwedeng habang buhay na aasa sa'yo. Ngayon pa lang, kailangan nyo nang kumilos habang may pagkakataon pa bago pa kayo maunahan ni Hugo. Pero hindi natin alam ang tunay na balak ni Aling Nova. Lyra, delikado kung basta ka nalang sasama. Mas mabuti sigurong pag-isipan muna natin ng mabuti bago tayo kumilos. Arlo, pakiusap. Hayaan mo na akong gawin to para sa ating dalawa. Maniwala ka sa akin. Pabalik ako ng ligtas. Hayaan mo naman ako magpasya para sa sarili ko. Halika na, Lyra. Bago pa nila tayo maabutan, huwag ka mag-alala, Arlo. Sisiguraduhin kong mapupunta si Lyra sa ligtas na lugar. Lyra, mag-ingat ka. Huwag kang basta magtitiwala kahit kanino. Susundan kita. Hindi kita hayaang mapahamak. Mabigat ang loob ko habang pinapanood silang maglakad palayo sa dilim ng kagubatan. May boses sa loob ko na nagsasabing mali ang desisyong yon. Hindi ako pwedeng manatili na lang at maghintay sa wala. Kaya kinuha ko ang sandata ko at tahimik silang sinundan. Maya-maya, pumasok sila sa isang malaking dambana. Mula sa likod ng bato, narinig ko ang usapan nila. At dun ko nalaman na gagawin nilang handog si Lyra. Sabi na nga ba, may masama talagang balak si Aling Nova. Gagawin nilang alay si Lyra para sa sarili nilang kapakinabangan. Mga demonyo sila. Sa wakas, ang tukong matagal na nating inasap, nasa harap na natin. Tuko ng isang yaggaw na aswang at may marka pa ng tigmabawin. Nova, maayos mong nagawa ang misyon mo. Kaunti na lang, makukuha na natin ang kapangyarihang inasam natin. Pasensya ka na, Lyra. Pero kailangan may magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Ang buhay mong magiging tulay tungo sa kaligtasan at kapangyarihang walang hanggan para sa amin. Walang iya ka, Aling Nova! Naniwala ako sa'yo, tapos gagamitin mo lang pala ako para sa kasamaan ninyo! Hindi nyo alam ang pinasok nyo! Kapag tuluyan ako naging aswang, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat! Hindi ako papayag na saktan niyo si Lyra. Humanda kayo dahil dito na magtatapos ang kasamaan niyo. Magsisimula na ang ritual at wala na makakapigil sa pag-agos ng dugo. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Lyra, bilang alay sa kadiliman. Akala nyo ba makokontrol nyo ako? Nagkakamali kayo! Dahil isa akong halimaw at papatayin ko kayong lahat! Anong nangyayari sa kanya? Bakit nagbagong anyo niya? Lolo Oscar, kumilos ka! Pigilan mo siya! Lyra, naging aso siya. Ngayon ko lang siya nakita sa ganyang anyo. Hindi pwede. Hindi pa dapat nagising ang pagiging aswang niya. Nova, tumakas na tayo kung gusto pa natin mabuhay. Sa gitna ng dambana, narinig ko ang nakakangilong tunog ng nababaling buto at napupunit na tela. Naglaho ang mahinhing si Lyra, napalitan ng mabangis na nilalang. Sa isang iglap, sinugod niya si Aling Nova at walang awang tinapos ang buhay nito.
Mabilis kong nilapitan si Lolo Oscar at hinampas sa ulo hanggang mawalan siya ng malay. Ilang saglit pa, unti-unting bumalik si Lyra sa anyong tao. Ayos ka lang ba, Lyra? Huwag kang matakot. Tapos lang lahat. Wala nang mananakit sa'yo. Nandito na ako. Anong nagawa ko, Arlo? Pinatay ko siya. Naging totoong halimaw na ako. Kaya ng sinasabi nila. Hindi ko na alam kung paano pa ako titingin sa salamin pagkatapos nito. Huwag mo na muna isipin niya ngayon, Lyra. Ginawa mo lang yun para ipagtanggol ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Silang pumiling maging masama. Kaya sa kanila nangyari yun. Patawarin mo ako, Arlo. Ang tigas ng ulo ko. Kung nakatinglang sana ako sa'yo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Hindi ko sana napatay si Aling Nova. Ang mahalaga, buhay ka. At kasama kita ngayon. Hindi na natin mababago ang nangyari basta sa susunod. Makinig ka na sa akin. Oo, Arlo. Ikaw na lang ang pakikinggan ko. Pero paano tayo ngayon? Sigurado nga hanapin nila si Aling Nova at Lolo Oscar. Hindi tayo titigilan ng mga tao sa baryo kapag nalaman nilang ako ang pumatay sa kanya. Hayaan mo sila. Masama silang tao. At wala silang karapatan manakit pa ng iba. Kailangan pa natin maghanda para harapin si Mang Hugo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Salamat. Dahil hindi mo ako iniwan kahit pakita mo pinakamasakit at pinakapangit na bahagi ng pagkatao ko. Ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik sa pagiging tao. Lagi mong tatandaan to, Lyra. Tao ka man o aswang sa paningin nila, ikaw pa rin ang babaeng pinili ko. Halika na. Kailangan na nating umuwi bago pa sumikat ang umaga. Sige, tara na. Pagkasama tayo lalaban. Hindi na ako bibitaw sa kamay mo. Pangako. Habang naglalakad kami pabalik sa kubo, ramdam ko ang bigat ng mga nangyari. Pero kasabay noon ang paglaya ng isang katotohanan. Nakita ko ang bangis ni Lyra, ang dugong dumanak at ang takot sa mga mata niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Mas lalo lang itong tumibay. Ngunit isang araw, dumating sa bahay namin si Lolo Oscar. Anong ginagawa mo dito? Oh, dahan-dahan lang, iho. Hindi ako na parito para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang makipagkasundo kay Lyra. Manahimik ka! Hindi ako papayag na sakta mo na naman siya at gawing alis sa kabaliwan mo. Paano kung sabihin ko may kapangyarihan akong pabagsakit si Hugo? Siya ang halimaw na bumaboy sa'yo, hindi ba, Lyra? Hindi mo ba gustong makaganti sa kanya? Sigurado akong may kapalit yan. Kaya hindi ako papayag. Kung ganon, may ibibigay na lang ako sa'yo, iha. Nagulat ako nang hilahin ni Lolo Oscar si Lyra at painumin ng maitim na likido. Matapos siyang ubuhin, sinugod ko ang matanda at sunod-sunod na sinuntok. At magmula ng gabing yon, gabi-gabi nang nawawala si Lyra. Nang sundan ko siya, laking gulat ko, pinapatay niya ang mga aswang. Nag-iba siya, hindi na tulad ng babaeng kilala ko. Kaya gumawa ako ng paraan at ikinulong siya para mapigilan siyang pumatay pa ng mga halimaw. Lyra, tumingin ka sa akin. Parang awa mo na. Hindi ikaw to. Nilalason lang ni Lolo Oscar ang isip at buong katawan mo. Pakawalan mo ako rito, Arlo! Naririnig ko ang tibok ng puso ng mga hayop na yun sa kagubatan. Kailangan silang mamatay. Kailangan dumanak ang tugo nila hanggang gula ng matiras na isasalahin nila. Isang linggo ka ng ganyan, Lyra. Halos hindi mo na ako makilala dahil sa galit mo sa mga aswang. Akala ko ba magkasama tayong lalaban? Ba't hinahayaan mong lamunin ka ng itim na likidong yan? Magkasamang lalaban? Walang kwenta pakikipaglaban kung pareho naman tayong mamamatay, Arlo!
Ang lakas na to ang magliligtas sa atin. Kaya buksan mo ang pinto bago pa tutuluyan mawala ng pasensya sa'yo! Kahit patay mo ko rito, hindi ko hayaan na tuluyan ka maging halimaw. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa kamay mo kaysa makita kang nilalamon ng galit mo. Hindi ikaw yan, Lyra. Ah! Sakit na ulo ko, Arlo! Pakawalan mo ako! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo, hindi ko na kontrolado ang sarili ko! Hindi kita bibitawan. Kahit ano pang mangyari, dito ka lang. Hahanap ako ng paraan para may ilabas ang laso na yan sa katawan mo. Wala nang paraan! Wala lang lahat para sa akin! Hayaan mo na lang ako ubusin ang lahi nila bago ako tulungan mawalan sa katinoan, Arlo! Kailangan ko paggaganti ang sarili ko! Hindi ako papayag na maging halimaw ka. Alam ko pagsisisihan mo yan kapag nawala na ang bisa ng itim na likido sa katawan mo. Pangako, may babalik kita sa dati. Pangako, hindi ka pa talaga alis sa tabi ko! Kahit magmakaawa pa akong iwan mo ko! Wala ka sa sarili mo kaya ka nagkakaganyan, Lyra. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Pinapanood ko ang unti-unting pagbabago ng babaeng mahal ko. Ang mga kuko niya'y may bahid ng tuyong dugo at ang mga mata niya'y tila bintana ng impyerno. Masakit makita na nilalamon siya ng galit pero hindi ko siya sinukuan. Sa mga panahong yon, inalagaan ko siya sa abot ng makakaya ko. Subukan mong kumain, Lyra. Kailangan mo magpalakas para malabanan mo yung lason sa loob mo. Huwag mo hayaan yung halimaw sa loob mo ang magdikta sa'yo. Hindi pagkain ng taong kailangan ko, Arlo! Amoy na amoy ko ang dugo ng mga tigbamawin sa labas. At yun ang makakapagtahimik sa akin. Gusto ko silang patayin. Hanggang kailan mo hayaang galit ang mamuno sa'yo? Kung papatayin mo silang lahat, kahit pati yung mga walang kasalanan, anong matitira sa pagkatao mo? Pagsisisihan mo lang ang mga magagawa mo. Alam mo ba kung gaano kasarap pumatay ng traidor para itong alak na nakalalasing at gusto ko pang uminom na uminom hanggang malunod ako sa sarap? Lasing ka na sa puot na itinanim ni Lolo Oscar sa isip mo. Gumising ka, Lyra, dahil hindi ganitong babae ang pinangakuan ko ng habang buhay. Habang buhay? Sino ba ng mga mag-aasawa sa isang tulad ko na masalimaw pa sa halimaw? Ikaw? Nagpapatawa ka ba? Oo, ako. Dahil alam kong nandyan pa rin sa loob mo ang totoong Lyra. Kahit gaano pa karumi ang tingin mo sa mga kamay mo, ikaw pa rin ang nagbibigay liwanag sa buhay ko. Patawarin mo ako, Arlo. Sinusubukan ko naman. Pero sobrang lakas ng hatak ng likido sa katawan ko. Ayokong ikaw ang masaktan. Kaya pakiusap, lumayo ka sa akin. Hindi ako aalis, Lyra. Mananatili ako rito hanggang sa bumalik ang liwanag sa mga mata mo. Sana nga may dumating na himala. Kahit parang imposible na. Sana lang, kayanin ng puso ko ang laban na to. Ang bawat salita niya ay parang patalim na tumatama sa akin. Pero kailangan kong magpakatatag. Sa bawat pagbabago ng anyo niya, palagi akong nagdarasal sa Diyos. Hindi ko siya susukuan kahit ang kapalit pa nito'y sarili kong kaligtasan. Tahimik ko siyang pinagmasdan habang natutulog. Kahit tulog ka, wala ka pa rin kapayapaan. Kung pwede ko lang akuin lahat ng sakit na yan, matagal ko nang ginawa. Bakit nandito ka pa rin? Sinabi ko na sa'yong umalis ka na. Kasi hindi ko na mapipigilin ng sarili ko. Sige, saktan mo ko kung gusto mo. Wala akong pakialam. Basta hindi ako aalis sa tabi mo. Kung gusto mo talagang lumayo ako, sige, papayag ako. Pero patunayan mo muna na kaya mong patayin ang taong wala ng ibang ginawa kundi mahalin ka. Diyos ko, anong nagawa ko sa'yo? Ganito na ba ako kasama?
Hindi mo ko kayang patayin. Kasi mahal mo ko. Ang pag-ibig natin ang tanging lunas na hindi kayang talunin ni Lolo Oscar. Tingnan mo, nagbabago na naman ako. Hindi ko na kaya, Arlo. Kailangan ko nang lumabas dito bago pa kita tuluyang mapatay. Kung gusto mo lumabas, sige. Pero kailangan mo muna akong lampasan. Napakamasarili mo, Arlo! Hindi ako papayag na mabuhay pa ang mga tigbumawin na yon. Masasama sila, mga hayop sila! Hindi ako makasarili. Gustong gusto ko rin patayin si Mang Hugo dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero sabay natin kukunin ng hustisya para sa'yo. Hindi sa ganitong paraan. At lalong hindi bilang alagang halimaw ni Lolo Oscar. Napakahirap paging tao. Kasi kahit anong tanggi ko, halimaw pa rin ang tingin ko sa sarili ko. Tulungan mo ako, Arlo. Ayoko na maging ganito. Gabi-gabi, sinusugal ko ang buhay ko sa piling niya. Ang bawat haplos, pwedeng mauwi sa sakal. At ang bawat yakap, pwedeng maging kagat. Pero sa kabila ng panganib, pinili ko pa rin manatili. Dahil alam kong kapag tinalikuran ko siya, tuluyan na siyang lalamunin ng dilim. Kaya nagpasya akong puntahan si Lola Maya para humingi ng tulong. Agad naman siyang gumawa ng halamang gamot para kay Lyra at dali-dali akong bumalik sa kanya. Inimin mo to, Lyra. Ginawa to ni Lola Maya para sa'yo. Sabi niya, kaya nitong pahupain ng apoy ng galit sa loob ng isang yanggaw. Sa tingin mo ba, talagang tatalabang halamang gamot na yan laban sa likidong ipinainom sa akin ni Lolo Oscar? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Kaya sige na, inumin mo na. Ang pait naman nito. Parang buhay ko. Ay, sana naman tumalabang gamot na to. Hindi ako natatakot sa'yo, Lyra. Ang tanging kinatatakutan ko, ang mawala ka sa akin. Ba't ba napakabuti mo sa akin? Sa kabila ng lahat ng nangyari at mga nagawa ko, hindi mo man lang ako magawang kamuhian. Kasi para sa akin, hindi ka naman naging halimaw. Biktima ka lang ng mga taong gustong gamitin ng lakas mo para sa sarili nilang pakinabang. Nararamdaman ko, unti-unti nang nawawala ang halimaw sa loob ko. Salamat, Arlo. Mabuti naman at umepekto ang ginawa ni Lola Maya. Halika na, kaya na natin maganda. Harapin pa natin si Mang Hugo. Pagbabayarin natin siya sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Handa na akong harapin siya, Arlo. Magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Sa wakas, muli kong nakita ang Lyrang minahal ko. Ang babaeng may mabuting puso. Alam naming hindi pa tapos ang laban. Pero hanggat magkasama kami, haharapin namin ang lahat. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay namin ni Lola Maya. Dala ang pag-asang mabura na ang markang iniwan ng kadiliman kay Lyra. Nanginig ang kamay niya, kaya mas hinigpitan ko ang hawak ko habang inihahanda ni Lola ang ritual para sa tuluyan niyang paglaya. Maupo ka sa gitna, Lyra. Kailangan nating sunugin ang bakas ng kapangyarihan ni Hugo bago pa niya maramdaman ang ginagawa natin. Lola, bigla pong kumikirot yung marka sa braso ko. Parang may buhay na uod sa loob. Nakakatakot po. At ang init-init po ng pakiramdam ko. Nandito lang ako, Lyra. Hindi ako aalis sa tabi mo. Isipin mo na lang na ito ang paraan para tuluyan kang gumaling. Sisindihan ko ang kamangyan. Huwag kang gagalaw, Apo. Ang ritual na itong tatawag sa hangin para hugasan ang dumi sa dugo at kaluluwa mo. Ang init, Lola! Sana naman hindi ako magbukang lechon dito. Ba't kailangan ganito kainit ang usok na to? Konting tisa lang, Lyra, para matapos ang bangungot mo at tuluyan ka ng makalaya. Kapag nalampasan natin to, ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo. Kailangan kong buhusan ng langis ang palibot mo, Lyra. Ngayon, sisimulan ko na ang pagbigkas sa mga salitang pabalik.
Sa bawat patak ng langis, huhupa ang kapit ng sumpa sa'yo. Arlo! Hawakan mo ang kamay ko! Parang hinihiwa ang balat ko. Ang sakit! Pakiramdam ko, yung malaban ng marka sa ritual na ginagawa ni Lola. Huwag kang bibitaw, Lyra. Malakas ka. Isipin mo na lang na unti-unti nang inaalis sa katawan mo ang lahat ng masamang enerhiya. Lumabas ka! Itim na tatak! Lisanin mo ang katawang ito at bumalik ka sa pinagmulan mo! Naglatag si Lola Maya ng 7 uri ng halamang gamot sa paligid ni Lyra na parang protektadong bilog. Binuhusan niya yun ng langis na may halong dita at dinikdik na bawang. Habang ang usok ng kamangyan ay bumabalot sa buong kubo. Kita ko kung paanong lumalaban ang marka sa braso ni Lyra. Parang buhay na nilalang na nagpupumiglas. Pero bago matapos ang ritual, dumating si Mang Hugo. Nanlilisik ang mga mata. Malaki ang katawan